Hello mga ka-farmlot! Another day, another vlog na naman po tayo for today. So for today's video, kayo po ba ay naghahanap ng property na malaki ang sukat pero at the same time ay friendly price? So ito na naman ako, maglalocate na naman ako ng isang property na I'm sure matutuwa po kayo sa pricing po. So ito po ay 5 hectares and then price reveal agad-agad po tayo para po ma-excite po tayong panoorin itong vlog namin for today. So ito po ay binebenta po ni seller sa halagang 35 pesos per square meter. Ayan, so watch nyo tong video na to. I'm sure sa mga buyers ko po na naghahanap ng isang malaking property pero kayang i-afford yung price. Ayan. So tara, sabay-sabay nating ikutin, baka sakali po magustuhan nyo tong property na to. So let's go. Yan, ikot pa rin tayo. Sarap ng hangin. So explain ko na po about dun sa pinaka road ni property po. So tayo po ay nasa 19 kilometers para po makalabas po tayo ng Maharlika Highway. And then yung 19 kilometers naman po na yun, ongoing po yung pagpapagawa po ng kalsada na siya pong ginagawa, na dinidevelop po kasi magiging ecotourism road po kasi yun. So doon po tayo nagbaybay ng kalsada, o yung pinaka-barangay road po natin na dinaanan po natin. Ayan, para po makarating po tayo dito kay property. Ayan, lakad na tayo. So si property po ay medyo may kasukalan na po ng konti pero napansin ko rito sa unang pasok po namin dun sa pinaka start ng property is napansin ko po agad na lahat po ng nakatanim dito na puno ng niyog is bagong tanim lang halos. So ayan na po yung pinaka itsura niya. Ayan. So sabi nga po ni tatay, na-clearing po kasi ito dati, so tinaniman niya po ng mga panibago, and then ito pong niyog na to ay maglalaro po sa nasa 200 pa lang po yung natatanim niya. So balak pa rin po naman niya, taniman pa rin po ito, pero medyo napapagod na kasi si tatay dahil medyo masakit yung paa niya, so naputol yung pagtatanim niya ng mga puno ng niyog. And then at the same time hindi na rin po niya masyadong natatabasan si property. Ayan, kaya ganito po yung pinaka-itsura po niya, no? Pero iikutin pa rin natin siya kahit medyo masukal. Pero kagandahan po nitong property na to, ito po ay naligiran o nagiliran ng pinakasapa. So, napakaganda po kasi meron po tayong source ng tubig. Ayan. So, nadidinig ko dito sa may gawing kanan ko. Ayan yung lagaslas ng tubig. Ang lakas. Ako na yung pinaka-source ng tubig. And then ito po yung sinasabi ni tatay na yung pinakasapa nito is nagigiliran po yung kanyang property po. So from the start ng property na pinasok po namin, ayan, bali na bungaran na po namin yung pinakasapa niya. And then ayan, mapapansin po natin, dito na kami sa may bandang gitna, pero nakikita ko pa rin yung flow ng tubig. So it means po talagang siya is habang binabaybay po namin yung property is nandito rin po yung pinakasapa po. So pwede tayo magtanim dito. Pwede rin po itong pag-alagaan ng mga hayop pagka ganitong kaganda yung flow ng water. And then kumbaga habang binabaybay mo si property, nandun po yung pinakasapa. So kahit saan po pa pwede kang kumuha ng source ng tubig dito. Ayan, medyo nag-ikot-ikot pa ako, and then ayan, nakita ko po medyo may kasukalan na dun sa banda dun. Pero ang ganda pa rin po ng tayo ng lupa. Siya po ay semi-slope. Pero napaka-gradual naman, kayang-kayang ikutin. Pero ganin pa rin po yung pinaka-itsura niya. Ang dami pa rin po niya mga punong kahoy na halos kasing laki po ng mga baraso ng bata. So meron ako nakita rito na parang uulingin na. Ayan. So kinakat na po nila ng ganito yung pinaka-kahoy. Yan po ay parang sisimulan na nilang ulingin. Sagana siya talaga sa sa mga hardwood. So nandito pa rin po yung pinaka-source ng tubig. Ayan, sa may bandang dulo meron pa rin po Ayan. So kagandahan nitong property na to, kahit hindi siya totally flat, para siyang umaalon. So pwede po talaga tayo magtanim dito once na ito po ay malinis. Maganda po kasi mga klase ng ganitong klase ng tayo ng lupa na hindi po nag-i-stack yung pinakatubig.
So okay na okay siya. So yan, lakad pa rin tayo. Ganda, green na green yung mga puno ng niyog natin. And then nasa medyo flat area po tayo, ano. Yan, sarap ikutin ni property. Wow, ang ganda ng view. So nag-ikot-ikot pa ako, and then medyo inikot-ikot ko po yung camera natin, and then may makikita tayo mga magagandang view dito sa may pinaka medyo ibabaw po, ano, pero hindi naman siya ganong kataasan. Actually po dito po ako galing dyan sa may way na yan, so nag-akyat po ako ng paunti-unti dito, and then nakita ko na po yung pinaka view na to. Yan, ang ganda. So napansin ko rin po may mga bagong tanim na saging. Ayan, lapitan natin. Ayan, ang dami po niya. Sunod-sunod po yan doon sa may pinanggalingan ko doon na yun. Ayun, oh, dami. And then ganun pa rin po, ang dami pa rin po niya mga tanim na bagong niyog. Ayan, so puno po talaga siya. So lakad pa rin tayo. Explain ko naman po about dun sa may pinaka right of way po natin. So tayo po ay meron pong nasa 80 meters na right of way. So isa-isahin ko lang po, ano. So yung unang 50 meters po na dadaanan po natin kung saan dikit po siya ng kalsada, yun po ay pag-aari po ng kanyang pamangkin. So wala naman po tayo magiging problema doon. And then another 30 meters po na right of way para makarating po tayo mismo dito sa may pinakaloob ng property. Yun naman po ay pag-aari po nilang magkakapatid kung saan sila po yung nagbebenta po ng property na binibisita natin for today. Po dun sa may pinaka-documents itong property na to, ito po ay TCT title, and then patay na po si owner. So meron po siyang mga anak na lahat naman po ay buhay, so yun na lang po ang nagbebenta. So magkakaroon na lang po tayo ng extrajudicial. Ayan. So willing naman pong lahat pumirma, and then sila po ay lahat nag-decide na talagang ibebenta na po nila si property kasi hindi na po nila naaasikaso. Ganda ng property, medyo masukal lang po talaga, pero okay na okay po siya. Kagandahan na po nito, mix na po yung ating pinakatanim na niyog, ano. So may mga bago tayong tanim, and then at the same time meron tayong mga dati nang inaanihan. Ayan po siya. So labas tayo. Tingnan pa natin yung ibang part. Yung ganda ng mga niyo, green na green. So meaning po medyo mataba po yung ating pinakalupa, yung pinaka-soil po natin. Kasi po talagang yung mga ultimo yung kanyang mga damo, green na green siya. So very healthy po yung pinaka-land po natin, o yung pinakalupa po natin, ano. Lalabas na tayo ng pinaka-area. Kung sakali po magustuhan niyo itong property na to na malaki ang sukat pero napaka-affordable price, friendly price, ayan, avail niyo na po ito. Pwede niyo na po kaming message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So ready na po tayo for reservation po, ano. Kagandahan po nito, meron tayong source ng tubig, meron tayong source ng kuryente, and then at the same time, ang ganda po niyang pag-alagaan ng mga hayop. So kung meron man po akong hindi nabanggit about dito sa property na to, meron po kami description box sa baba, so paki-click na lang din po iyon. And then pahabol po, ano, medyo busy po ang inyong lingkod, so sa mga buyers ko po na nagme-message po sa akin na hindi ko masyadong nare-replyan, so iwan lang po kayo ng message. Yan naman po ay mare-replyan ko oras na free time ko na po, ano. So ayan po, lalabas na po kami ng pinaka-property. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty.
Thank you po for watching.